Si Haruto ay isang talunang sobrang nabuli kaya naging ultimate shot in need at sinayang ang buong buhay sa panonood ng anime recaps hanggang sa namatay nang nakatingin sa screen at ito mismo ay inisekay siya. Ang diyosa ng mga plot ay naawa sa uslak at nangakong muli siyang bubuhayin na may pangmamaw na mga skill pati harem ng mga babaeng may malalaking kargada bilang kabayaran sa basurang buhay na meron noon. Dito ay bigla siyang nagising bilang anak ng isang haring laging puyat na tila di makahatak. Dumating ang court magician tangan ang magic crystal para sukatin ang kakayahan niya at habang aktibo, inasahan ng hari na magiging mamaw ang bata, lalo na't ang ina niya ay ang sikat na Flash Princess na tumalo sa Demon King. Umaasa siyang level 50 pero inihayag ng mage na mababalang ang paunang level nito. Ang mas masahol pa ay wala itong element, na ibig sabihin ay barrier magic lang ang kaya niya. Narinig ito ng hari at tinawag niyang palpak ang sariling anak at dahil parehong walang kwenta ang hari at reyna, napagkasunduan nilang ipahayag na pumanaw ang sanggol ng ipanganak. Agad na pagtanto ni Harutong pati ang kamalasan niya ay nadala roon at kahit sinubukan ng mage na baguhin ang isip ng hari, inutos pa rin itong itapon si Haruto sa gubat. Nagpanik ang diyosa ng malalaking plat at nagreklamong ginawa niya itong sobrang mamaw kaya hindi mabasa ng tama ng sistema ang mataas nitong mana level. Bukod sa walang binigay na element ay tinaas pa niya ang level nito sa 1002. Sa gubat ay sinubukan ni Harutong makalabas sa basket ng kamatayan pero di nakagalaw dahil nakabalot na parang mummy. Sinubukan niyang gamitin ang barrier magic at nagawa niya naman pati na rin ang pagbago sa hugis nito. Sunod niyang ginamit ito sa sarili at nakagalaw rin gamit ang isip. Bigla namang dumating ang isang dambuhalang lobo at tinangka siyang kainin pero hindi nakatago sa barrier. Sinubukan niyang gumawa ng maraming barrier cube para sumugod pero tumalbog lang ito sa lobong halatang naiinis na. Sunod naman niyang ginamit ang barrier para hatakin ang mga puno at ipang-atake sa lobo pero hindi ito ganong napinsala. Bilang huling opsyon, humugot siya ng bato mula sa core sa pagtatangkang durugin na ang lobong natakot pero hindi niya naisip na sumusuko na ito kaya sumigaw ito para makuha ang kanyang atensyon. Pagkatapos, inamin ng lobong gusto niyang palakasin ang mana niya sa pagkain kay Haruto, ngunit hindi alam na malakas ito at tinanong kung sino siya kaso ay lengguwaheng sanggol lang ang kaya niya. Sa kasamaang palad, hindi siya kagaya ng boss baby kaya di ito maintindihan at dun siya gumawa ng artificial voice box gamit ang barrier cube. Dahil dito, nakapagsalita na siya at nagpakilala bilang Haruto bago ikwento kung paano siya iniwan ng mga walang kwentang magulang dahil sa mahinang magic. Gayunpaman, nakita ng lobo ang malaki niyang magic aura at inisip na siya ang Demon Lord kaya nagpanik ito. Dahil mas mabuti ito kaysa ipahayag na isa siyang talunan sa nakaraang buhay, sumabay na lang si Haruto sa ideyang siya ang Demon Lord kaya nagtayuan ang balahibo ng lobo at tinagap na ang katapusan. Pero sinabi ni Haruto na wala siyang balak saktan ang lobo basta't hindi siya atakihin kaya sumumpa rin ito ng katapatan sa kanya. Plano niya sanang iwan ang higanting aso pero nang aksidente niyang mapangalanan itong Fly, inihayag ng lobong tagumpay silang nakabuo ng kasunduan. Sinubukan niyang ipaliwanag ang hindi pagkakaintindihan pero bigla siyang hinimatay dahil sa gutom at hiniling na makasipsip ng gatas bago mawala. Narinig ito ng dambuhalang aso at nag-transform sa babaeng masasabing may kamanghamanghang plot development. Ang uslak ay muntik ng magka-nosebleed kaya gumamit siya ng barrier para mag-conjure ng bodysuit. Nagsimulang maghubad ang lobo at nang tanungin kung bakit, sinabi nitong dapat magsama para magkagatas pero nauwi lang ito sa trauma kay Haruto. Habang nag-isip sila kung ano ang gagawin, napansin nilang may papalapit at naghanda sila sa pinakamasama. Isang lalaki ang dumating at sinabi niyang naroon para kay Haruto pero tumanggi agad si Fly. Matapang niyang sinabi na master na niya ito habang buhay pero pinaliwanag ng mandirigmang ililigtas niya ang pamangkin bilang kapatid ng hari. Nagdala pa ang mabait na lalaki ng gatas pero nainsulto si Fly at nakipagtalo sa kanya kung saan tuluyang binaliwala si Harutong parang natuyong sibuyas. Tinanong din ni Fly kung bakit naroon siya para sa inabandona kaya kinuwento ng mandirigmang namatay ang anak niya noong kapanganakan kaya gusto niyang alagaan si Harutong buhay pa. Sa kwentong ito ay napaiyak si Fly ng sobra pero patuloy pa ring binabaliwala ang gutom ng si Haruto. Natukoy ng mandirigmang siya ay demon pero dahil di sinaktan si Haruto, inalok niya itong maging attendant na agad niyang tinanggap. Bago umalis, pineke nila ang kamatayan ni Haruto para isipin ng lahat na kinain siya ng halimaw. Paglipas ng 9 na taon, kila Margrave Gold ay meron na si Harutong kapatid na si Charlotte. Bagaman tahimik ang buhay, ramdam niyang alam ni Charlotte ang kanyang uslak na enerhiya at kinamumuhian siya kaya nababahala pa rin kahit hindi alam ni Fly kung ano ang problema. Laging nakikipaglaro si Charlotte kay Fly at nalungkot si Haruto kaya lumapit ang ina upang aliwin siya at inisip na baka nahihiya lang si Charlotte sa kanya.
Lalong napagtanto ni Harutong alam siguro ni Charlotte na siya ay isang 30 anyos na birhen at agad siyang nalugmok sa depresyon. Sinabi ng inang gumawa siya ng espesyal na bagay para makuha ang tiwala nito, pero mas inisip niya ang di pag-asta ng inang NPCing puro walang kwenta ang sinasabi sa seryosong sitwasyon. Sa kwarto, nagsagawa si Haruto ng therapy session, kasama ang clone na ginawa niya bilang kapalit kapag iniwan nito ang pamilya. Ang problema doon ay siguradong susunod sa kanya si Flay at ikalulungkot iyon ni Charlotte. Sa kasamaang palad ay hindi pa makapagsalita ang clone niya at naisip niyang gumawa ng clone para kay Flay. Bigla siyang tinawag ng ama kaya pumunta siya sa courtyard para simulan ang unang sword training. Nakita nito ang itsura niya at pinaalalang basura ang kanyang mana level kaya tinanong nito kung interesado siya sa ibang bagay na hindi umaasa sa magic. Gusto niyang magmakaawang maging shot-in habang buhay pero nagpigil siya at sinabing gusto niyang mag-aral ng ancient magic. Dahil nakitang namangha ang matanda, bumalik siya sa pag-aaral ng ancient magic pero pinigilan siya nito at binigyan ng espada dahil baka may talento siya roon. Pinagana ng ama ang warrior aura kaya inisip ni Harutong yari siya kung tatamaan nito kaya nagkarga siya ng physical abilities gamit ang barrier magic. Tumalon siya para umatake pero madali itong naiwasan at nabali ang espada niya sa impact sa lupa ngunit gumawa ito ng malaking dent na ikinatuwa ng ama. Ang matanda ay naghanda't umatake kay Haruto pero naiwasan ito sa pagtalon ng mataas. Sinabi nitong ang ganong pag-iwas ay nagagawa lang ng mga taong nasa level 30 pataas kaya naalala niya kung paano sinuri ang magic nito ng ilang beses ngunit nasa level 2 pa rin. Gayunpaman, nagpa siya tong baliwalain yon dahil sapat na ang barrier magic niya. Sa kasalukuyan, sinabi ng ama niyang kahit ano pa ang likas na abilidad ay kailangan pa ring magsanay para tumalas. Kinagabihan sa opisina, sinabi ni Gold sa asawang baka si Haruto ay isang return demon kaya naman natakot ito. Alam niya ring ang royal family ay nakikipagrelasyon sa mga demonyo na maaaring dahilan ng kanyang kapangyarihan. Dahil walang sungay at buntot, naisip nitong maaaring nakatago ang sikreto sa royal crest na maaaring paliwanag ng pagsunod ni Fly na isa ring demon. Ngunit anuman ang totoo, napagpasyahan nilang protektahan pa rin ito gaya ng dati na nilang ginagawa. Ilang linggo ang lumipas, habang nagpapahinga si Haruto sa kwarto ay nakarinig siya ng kaguluhan sa labas at nang suriin ang surveillance footage, nakita niya ang mga sugatang knight na ginagamot sa labas. Tinanong niya si Gold kung anong nangyari at pinaliwanag nitong matagal na silang lihim na nakikipaglaban sa mga magnanakaw at nang matagpuan ang taguan ng mga ito ay inambush sila. Abala si Fly sa pagtawag sa kanilang mahihinang pabigat kaya sinabihan siya ni Harutong tumahimik na halata namang galit. Naglakad-lakad siya sa field at lihim na ginamit ang kanyang barrier magic para gamutin ang mga sugatang knights nang hindi napapansin ng iba. Nang gabing iyon, nagising si Haruto at nakita si Fly na naghihintay sa pintuan niya dahil tila sumusunod pa rin ito sa utos niya nung umagang manahimik. Sinabi niyang pwede na tong magsalita at humingi ng tawad si Fly dahil di alam kung ba't ito nagalit. Dinala siya ni Haruto sa labas at pinakita ang surveillance footage ng paligid sa pag-asang matutunton ang grupo ng mga bandidong umatake sa puwersa ni Gold. Nahanap agad ni Haruto ang grupo ng mga bandidot dun inihayag ni Fly na nagtagumpay lang ang ambush dahil may nagbigay ng impormasyon sa mga to. Ibig sabihin ay may espiya sa hukbo, ngunit nagpa siya si Haruto at Fly na lumipad papunta sa lokasyon ng mga bandido at nakita sila ni Charlotte mula sa bintana. Sa kabilang banda, nagsasaya ang mga bandido sa tagumpay laban sa mga knight at plano ng bumalik sa kanilang probinsya dala ang mabuting balita pero biglang dumating si Haruto at pinigilan sila gamit ang barrier. Inisip ni Rabbit Teeth na bata lang si Haruto kaya naman nauwi siya sa kasal sa dingding. Nagbanta si Harutong susunugin sila kapag hindi nila sinagot ang kanyang mga tanong at dahil dito ay inamin nilang sila ay mga sundalo ng kalapit na imperyo at dinagdag na may kasabwat silang tumulong sa pagpasok nila sa bansa. Nagmakaawa silang huwag silang tapusin dahil nakikoopera sila sa interogasyon pero di yon pinansin ni Haruto at inutusan si Fly na i-barbecue ang mga bandidong ginawa niya ng masaya. Nagpasya rin si Harutong magpadala ng anonymous na sulat sa ama tungkol sa matagumpay na paglipol sa mga bandido. Kinabukasan, dinala ng mensahero ang sulat, ngunit lalo lang itong nagdulot ng pag-aalala kay Gold nang malaman niyang sangkot ang imperyo. Nais malaman ni Charlotte kung sino ang tumapos sa mga bandido at matapos suriin ang sitwasyon ay naisip ni Gold na si Fly na demonyot ngayon ay babysitter na ang responsable. Lumabas si Charlotte at naalala niyang nakita ang kanyang uslak na kapatid na lumilipad sa bintana. Tinanong niya si Fly kung ba't may dalawang Haruto, ngunit inisip nitong baliw si Charlotte, kaya pinaliwanag nitong nakita silang lumilipad pero nakita rin si Harutong natutulog sa kwartong wala ang nakakatakot na aura.
Imbis na sagutin, nagsimulang mag-fangirl si Flay tungkol kay Haruto at pinuri ito sa harap ng batang gustong mang-usisa, pero binalaan to ni Flay na huwag mag-alala sa maliliit na bagay kundi ay di siya magkakaroon ng plot tulad niya. Paglaon, nag-report si Flay kay Haruto tungkol sa mga tanong ni Charlotte, kaya nagpa siya tong dagdagan ang surveillance sa maliit na henyong maaaring sirain ang planong iwan sila't maging meet. Nang gabing yon, pinagana ni Charlotte ang pagiging stalker kay Haruto't nang subukan siyang kausapin ay tumakbo ito palayo. Kahit habang naliligo si Haruto ay sinusundan pa rin siya ni Charlotte at paulit-ulit niya tong ginawa kada araw sa kahit ano pang sitwasyon sa loob ng mahabang linggo. Sa hapunan, ibinunyag ni Gold na maglalakbay si Charlotte at ang kanilang ina para sa taunang festival. Iminungkahi ni Harutong isama si Fly at naalala nilang pinapalayas ni Fly ang mga halimaw sa kanilang nasasakupan ayon sa kanyang hiling. Isang hapon, nagising si Haruto sa alarm mula sa surveillance na nilagay kay Charlotte ilang linggo na ang nakaraan dahil may umaataking grupo sa kabubatan. Habang tumatakbo ang inapalayo kasama si Charlotte, pinaulanan sila ng spell pero ginamit niya ang barrier para protektahan si Charlotte kaya siya lang ang nasaktan. Nilunsad ni Haruto ang barrier para bigyan ng mga tagubilin si Charlotte na ginamit para makatakas sa kabubatan hanggang makarating sila sa bangin. Tumalon si Charlotte mula sa bangin at ginamit ang magic para bawasan ang epekto ng pagbagsak at nakarating sa taguang inihanda ni Haruto. Bagamat hindi alam ng ina kung sino ang tumutulong, nagpa siya tong gawing pain ang sarili para kay Charlotte. Lumabas siya sa kuweba't nakita ang mga sundalo, kaya binunot niya ang talim at tinutok sa sarili para siguraduhin hindi mabihag. Maswerteng binasag ni Haruto ang kutsilyo bago yon at habang hawak ito, pinalipad niya ang mga sundalo palayo sa sigaw lang. Pumasok si Haruto sa kuweba para pakalmahin si Charlotte bagaman hindi niya namalayang nakakatakot ang kanyang kakaibang aura. Dahil naligtas, naglakas loob si Charlotte na tawagin ang pangalan niya sa unang pagkakataon. Nagkaroon sila ng kakaibang sandali at nang tanungin ni Charlotte kung bayani siya ng hustisya, sumakay na lang si Haruto sa daloy ng usapang labis na kinatuwa ni Charlotte. Inamin ni Charlotte na inakala niyang isa tong uslak na may enerhiyang pang 30 anyos pero nangakong poprotektahan ang lihim nito. Nang gabing yon, ang balita tungkol sa insidente ay iniulat kay Gold at Haruto, kasama na ang pangyayaring lahat ng nasugatan ay sabay-sabay na gumaling. Tinanong ni Gold kung ano ang opinyon ni Haruto doon at sinagot niya ito na marahil ang bayani ay talagang nasa panig nila kaya hindi na yon dapat usisain pa. Binanggit din ni Haruto ang mga sundalo ng imperyong nahuli dati pero tinanong ni Gold kung paano nalaman ang pagkakakilanlan nila. Nabigla si Haruto at nagsimulang magsabi ng kung ano-anong mga bagay bago palitan ang paksa sa pagpapaalala kay Gold na may tumutulong sa imperyo. Pinuri ni Gold ang talino ni Haruto at handa nang banggitin ang suspect na tinawag niyang tusong babae pero biglang dumating si Charlotte at Natalia kasama si Fly. Nagyakapan sila't pagkatapos ay niyakap ni Charlotte si Haruto na kinagulat ng mga magulang nila pero pinatindi pa niya ang sitwasyon nang ipahayag niya ang pagmamahal kay Harutong kinaselos ni Fly. Pamula noon, naging panatiko na ni Haruto si Charlotte at lagi na siya nitong kinukulit buong araw. Nang mapansin niya ang surveillance screen, tinanong niya kung ancient magic yon at pinagbigyan ito habang lihim na pinagsisisihan ang kasinungalingang pag-aaral ng ancient magic. Sinubukan ni Harutong ilihis ang kanilang usapan pero sinabi ni Charlotte na marami silang libro tungkol sa ancient magic sa library at nag-alok na dalhin siya roon. Nang makarating sila sa napakalaking library na pwede ng pang-unibersidad, nagsimulang maglibot si Charlotte at bumalik matapos ang ilang sandalitangan ang ilang libro. Natuklasan nilang ang ancient magic ay di nakatali sa anumang elemento, na di gaya ng modern magic na naiuri sa 4 na elemento. Nakita ni Haruto na ang barrier magic niya ay uri ng ancient magic, kung saan sinabi ni Charlotte na nag-aaral din siya ng ancient magic sa tulong ni Natalia at Fly. Hiniling ni Charlotte kay Harutong tulungan din siya sa pag-aaral, ngunit hindi na rin naghintay ng sagot at umupo ritong ikinailang ni Haruto pero tila wala siyang pakialam. Habang nag-aaral, naalala ni Haruto ang kanyang dating mundo kung saan pwede siyang manood ng anime buong araw. Dahil nagsalita ng malakas, nagka-interes si Charlotte sa anime kaya kinailangan niyang ipaliwanag ang tungkol doon at kung gano'n kasaya. Nagpaka-nerd siya at inisip na matatakot si Charlotte, ngunit labis patong naantig sa kanyang kwento't ngayon ay gusto na rin niyang makita yun mismo. Dahil nakita ang galak ni Charlotte, nagdesisyon si Harutong mag-focus sa pag-research ng anime at makalipas ang 2 linggo, nakakonekta siya sa Japanese internet server kaya nakuha niya ang access sa account. Binigay niya ang kalayaan ritong pumili ng gustong panoorin at gaya ng inaasahan, nalulung ito sa loob lang ng ilang segundo. Sa kabila ng kagalakan sa mata, inamin itong di niya naiintindihan ang wika at hiniling kay Harutong turuan siya. Nag-alinlangan siya pero sa loob lang ng 6 na oras ay natutunan nito ang hiragana, katakana,
at mid-grade kanji, na karaniwang nahihirapan ang matatandang matutunan. Paglaon, naging otaku na si Charlotte na hindi makapagpigil sa panonood ng anime at napagtanto ni Harutong baka sinira na niya ang kinabukasan ng bata sa pamamagitan ng pagpayag na malulong ito sa anime. Nahirapan si Haruto, lalo na't sobrang saya ni Charlotte, pero naglakas loob siyang sabihin na 3 oras lang ang pwede niyang ilaan sa panonood bawat araw. Nang marinig ito, parang nawala ang buhay sa mga mata niya at nang tanungin kung bakit, sinabi ni Harutong hindi yun malusog para sa bata at nanindigan ito roon. Sa hapunan, napansin ng lahat na nakakaidlip si Charlotte kaya tinanong ni Gold ang ginawa nila ni Haruto sa silid. Bago pa makasagot, sinabi ni Charlotte na nag-aaral sila ng ancient magic. Pagkatapos ay sinundan pa rin ni Charlotte ito at umaasang papayagan siyang manood ng isa pa ngunit tumanggi ito. Kahit nang magtungo sa banyo, walang pakialam si Charlotte at sumunod kaya napansin niya ang crest sa dibdib nito ngunit sa halip na magtanong, nagsimula siyang magkwento tungkol sa cursed mark ni Orochimaru. Pagkatapos maligo, tumanggi pa ring umalis si Charlotte at maging si Natalia ay natuwang naging matapang ang anak na babae ng ganon. Kinabukasan, lumabas si Gold at ang mga tauhan upang tugisin ang natitirang mga bandido sa nasasakupan at malapit sa mga border. Sa loob, halatang nag-aalala si Charlotte sa kaligtasan nila kaya pinaliwanag ni Harutong ang natitirang mga bandido ay mga karaniwang tao lang at di mga sundalo ng imperyo. Naisip ni Charlotte kung bakit may mga pinipiling maging bandido at pinaliwanag ni Haruto ang mga alitan ng kapangyarihan sa kaharian, ngunit nanatili si Charlotte sa hangad na kapayapaan. Sinabi ni Harutong imposible yon, ngunit lalo pa siyang pinuri nito't diniin ang kapangyarihan habang nakikiusap na sumama siya sa laban sa puntong hindi niya natanggihan ang kumikislap nitong mga mata. Para mapagbigyan ng pantasya, lumikha si Haruto ng superhero suit at sobrang natuwa si Charlotte doon. Ngunit si Haruto ay halos mabulunan sa kahihiyan habang suot ang helmet na may tinted glass at mga sungay. Gusto ni Charlotte na sumama ngunit tumanggi si Haruto at binigyan na lang ito ng front seat mula sa kanilang silid. Nakarating siya sa gubat at agad silang kinulong sa kanyang barrier. Nais sana niyang iwan na kay Gold yon pero dahil nanonood si Charlotte, gumawa siya ng kakaibang superhero pose bago sila pabagsakin bagamat nakaramdam ng konsensya dahil sa pang-aapi sa mahihina. Dumating naman si Gold at tinanong kung sino siya at sumagot si Harutong pinag-iisipan pa. Nahiya siya sa kanyang nakakatawang suot at ang tanging nasabi niya ay lumalaban siya para sa katarungan bago tumakas palayo. Labis na naantig si Charlotte sa kanyang performance na naging dahilan upang gawing ugali ni Haruto ang paglaban sa mga bandido't kalaunan ay nakilala siyang Black Knight. Paglaon, natapos na rin ni Haruto ang obra maestrang clone na tamad at walang motibasyon tulad niya. Dumating si Charlotte sa silid at nadiskubre ang dalawang nagsasalitang Harutong parehong nakakainis. Nang hiling ni Flay na lumabas si Haruto, inutos niya sa clone na pumalit sa kanya pero tumanggi ang uslak. Sa labas, sinalubong nila ang uslak na si Prinsipe Layus at ang mahinhing kapatid na si Prinsesa Marian. Lumalabas na sila ang mga totoong kapatid ni Harutong hindi tinapon sa gubat, nakabaliktaran niya. Di nagtagal, nagsimula ng gulo si Layus at nang subukan siyang pigilan ni Marian ay tahasan nitong sinabing isa siyang pakawalang kasangkapan sa politika. Napansin din ni Layus ang tingin ni Haruto at tinawag siyang isang basurang dapat ring turuan ng leksyon. Naghamon siya ng duelo at nangakong di seseryosohin, ngunit ang tanging iniisip ni Haruto ay kung ba't napakalaki ng ulo niya. Tinignan niya ang level ni Layus, na kasalukuyang nasa 9 at may potensyal na umabot sa 40 at dahil ang pinakamataas sa bansa ay 77, ibig sabihin ay mataas ang ranggo niya kumpara kay Charlotte. Biglang umatake si Layus pero umiwas lang si Haruto kaya mas lalo pang nagalit ang uslak na prinsipe. Gumamit si Haruto ng barrier upang palakasin ang sarili't hinayaan si Layus na gawin siyang punching bag para tumigil na to. Ngunit nagkamali si Layus nang sabihin lumaban si Haruto dahil agad lumitaw si Haruto sa likod niya't hinataw ang kanyang ulo. Patuloy siyang pinagtawanan nito't maging si Marian ay sinabing imposibleng level 2 lang si Haruto. Umatake naman si Layus gamit ang fireball pero madalitong sinipsip ni Haruto sa barrier. Patuloy na nagtapon ng mga fireball si Layus ngunit patuloy rin itong sinipsip ng barrier kaya pinatigil na siya ni Marian. Nang tanungin kung anong trick ni Haruto, binunyag niyang ginamit lang ang kanyang likas na magic, ngunit sinabi ni Layus na imposible yon, kaya pinakawalan ni Haruto ang mga fireball na sinipsip at sumuko na ang uslak. Papasok na si Haruto ngunit lumapit si Marian upang humingi ng tawad at tinanong kung totoo nga bang level 2 siya. Sa loob, napagtanto niyang tila alam ng lahat na isa siyang level 2 at napaisip kung hinahanap na ba siya ng kanyang mga tunay na magulang. Paglaon ay nagka-obsesyon si Charlotte sa surveillance footage at madalas kinukuha ang atensyon ni Haruto sa mga napapansin.
Dumating naman si Fly at nagpresentang sumama sa mga misyon ni Haruto, ngunit ayaw niyang magulo, kaya pinaalala niya kay Fly ang dami ng kanyang mga gawain, ngunit sinabi nitong natapos na ang lahat ng tungkulin. Nakakita si Charlotte ng tsansang magpasok ng bagong karakter na tutulong sa bayani, at tulad ng inaasahan, sumang-ayon si Fly kaya wala nang nagawa si Haruto kundi payagan siyang sumama. Bago sila umalis, binalaan niya si Fly na huwag magkalat ng ketchup dahil nanonood si Charlotte. Pagdating sa kampo ng mga bandido, gumawa si Haruto ng intro pose at si Fly naman ay sumulpot sa likod suot ang bodysuit niya. Agad sinunog ni Fly ang mga bandido gamit ang apoy at kinailangan silang protektahan ni Haruto gamit ang barrier. Ngunit hindi napansin ni Fly na barrier lang ni Haruto ang pumigil kaya naghanda siya ng mas malakas na apoy kung saan pinigilan na siya mismo ni Haruto. Sa bahay, habang pinupuri ni Charlotte ang teamwork na wala naman ay nagtaka si Fly kung ba't di narating ng apoy ang mga bandido kaya nangako siyang magwawala sa susunod. Samantala, sa kastilyo ay sobrang galit si Laius dahil napahiya sa mga bantay ng matalo sa isang level 2. Dumating naman ang mga tauhan niya upang ihanda siya sa piging at pinaalam ang tungkol sa magiging tour bukas kasama si Charlotte. Una niyang pinakansela ito, ngunit nagawa rin siyang papayagin doon ng kanyang tagapagsilbi. Kinagabihan, dumating si Charlotte at ang clone ni Harutong tinawag nilang Haru mula sa piging at nadatnan si Harutong natutulog. Nang dumating ang pagkain, kakain na sana siya ngunit nagalit si Haru dahil sa pagtitiis sa royal banquet na para sa kanya ay impyerno. Sumumpa siyang hindi na muling dadalo sa ganoong mga pagtitipon ngunit pinalubag ni Charlotte ang loob niya sa pagsasabing sasamahan niya ito sa tour kasama ang prinsipe. Napaisip si Haruto kung mahilig si Laius sa mga loli kaya nagpasya siyang sumama para makasiguro. Kinagabihan, sinuri niya ang ruta ng tour upang tiyaking ligtas ito, ngunit natuklasan niyang may kahina-hinalang grupong nagsasagawa ng summoning ritual at kaswal na tinanong ang ginagawa nila. Nataranta agad ang mga lalaki dahil mas mukha siyang leader ng kulto kesa sa kanila pero gusto lang malaman ni Haruto kung may permiso sila mula kay Lord Gold. Dahil dito, itinuring siyang kalaban ng mga ito at ginamit ang mga magic circle laban sa kanya pero tinalo niya sila sa isang iglap. Ginamit ng pinuno ang malaking magic circle upang magsamon ng mga skeleton knight at inutos sa mga itong sumalakay. Bagamat winasak niya ito gamit ang espada, muling nabuo ang mga skeleton knight at pinalibutan siya pero nagawa niyang magkadistansya mula sa mga uslap. Napansin niya ang Cornel at kinorap ang mga ito at nakuha ang kontrol mula sa mga salamangkero. Nagsamon ang mga ito ng isang golem na nagsimulang magwalat nagpakawala ng malakas na suntok na nagpalipad kay Haruto. Habang papalapit muli ang golem, napansin niya ang core nito kaya umiwas siya bago mag-conjure ng bato para wasakin ang core at pahintuin ang golem. Pagkatapos, kinontrol niya ang golem at inutos na atakihin ang mga summoner at nalito ang leader kaya pinaliwanag ni Harutong aksidenteng binago ang magic formula. Matapos silang tipunin, sinubukan niyang interogahin ang leader, ngunit di nito maseryoso ang itsura niya kaya nagpasya si Harutong ilibing ng buhay ang mga tauhan. Doon na sumuko ang leader at kinumpisal ang kanilang misyon bilang personal na summoning unit ng Reynang may layuning atakihin ang Tor. Tinanong ni Haruto kung ano ang plano nila at sinabi ng leader na inutos sa kanilang tapusin si Charlotte dahil malaki ang potensyal nitong malampasan ang Reyna. Para maiwasan ang posibilidad noon sa hinaharap, kumuha sila ng mga sundalo ng imperyo para gawin ang maruming trabaho at kumilos na lang sila ng mabigo ang mga naunang pagtatangka. Doon napagtanto ni Harutong ang Reyna ang nasa likod ng kabuluhan sa rehiyon at naalala niya kung paano siya iniwan nito noon upang protektahan ang status. Halata ang galit niya kaya nagwala ang golem na kinokontrol at dapat niyang pakalmahin ang sarili upang mapigilan ang golem na makapinsala habang iniisip kung paano haharapin ang masamang ina. Kinabukasan, habang nasa tour ay binanggit ni Charlotte ang laban ni Laius kay Haruto at sinabing huwag magdamdam dahil wala naman talaga siyang tsansa rito. Mas lalong nainis si Laius at nang pakalmahin ni Haruto ang sitwasyon ay sinabihan siya nitong manahimik. Tinanong ni Laius ang magic na ginamit ni Haruto at pinaliwanag na nakakalikha ng anumang teknik na gusto't nagulat sila at minungkahi ni Laius na baka isa siyang return demon. Nalito si Haruto kaya pinaliwanag ni Charlotte na ang mga return demon ay mula sa linya ng mga may halong dugong tao at demonyo at may demonic traits. Napansin ni Marian na wala siyang sungay, kakaibang mata, o buntot at matapang na sinabi ni Charlotte na purong tao si Haruto dahil nakikita tong maligo. Nagulat sila at sinubukang iwaksi ang kakaibang kultura mula sa kanilang isipan nang bigla namang huminto ang karwahe kaya lumabas sila upang pagmasdan ang malawak na taniman ng palay. Habang nagsasaya si Charlotte at mga pinsan, tinanong ni Haruto ang ama sa gagawin kung plano ng Reynang tapusin si Charlotte. Sinubukan niyang gawing hypothetical ang tanong ngunit may ideya na si Gold dahil sa Black Knight na nagdala sa kanya sa mga nahuling salamangkero nung nagdaang gabi.
Sinabi ni Gold na matagal nang gusto ng Reynang tapusin sila, ngunit wala siyang magawa dahil nasa Reyna ang otoridad kaya napadasal si Harutong mawala na lang ang Reyna. Binanggit ni Gold na di niya dapat hilingin yon dahil ang Reyna ang rason kung ba't matatag ang kabisera nang mawala ang hari sa kapangyarihan. Kinuwento din ni Gold na natalo ng Reyna ang Demon Lord at tinawag na Flash Princess, kaya unti-unti niyang nakuha ang kapangyarihang ngayon ay ginagamit niya upang patinuin ang mga maharlika. Minungkahi ni Harutong maging hari na lang si Gold, ngunit tumanggi ito dahil mahusay lang siya sa paggamit ng malaking maso. Sinabi niyang si Charlotte ang makakagawa nun pero bata pa ito kaya hinimok niya si Harutong protektahan to hanggang sa panahong yon. Matapos ang pag-uusap, nagboluntaryo si Flay na hiwain ang ulo ng Reyna, ngunit sinabi ni Harutong personal ang laban at dapat niyang harapin ito. Samantala sa kabisera, habang nagtataka ang Reyna kung bakit nabigo ang plano ay sinabi sa kanya na may isang tao na nakasuot ng Power Ranger costume ang sumira sa kanilang plano. Dahil dito, nabuhos niya ang alak sa walang silbing tagasunod habang pinapaalala ritong 3 beses na silang nabigo. Pinaalala din niya kung gaano kalaki ang banta ni Charlotte sa kanyang trono at ang ideya ng pakikipaglaban sa makapangyarihang tao ay nagbigay sa kanya ng galak at ngiti habang hawak ang espada. Para bang sagot sa kanyang dasal nang magsalita si Haruto sa likod na kinagulat ng lahat, ngunit ginamit niya ang mga barrier at pinatulog sila. Lumabas siya mula sa anino at nang tanungin kung paano nakalusot sa mga barrier, ay sinabi niyang kaya niyang basagin ang 4th wall kung gusto niya. Nang makita ang pangit na helmet, napagtanto ng Reynang siya ang itim na kabalyero kaya gumawa siya ng mga magic circle at namangha si Haruto. Ngunit may isang lumitaw sa ilalim niyang nagtrap sa kanya sa bola ng tubig at umaasa tong malulunod siya pero madali itong lumabas mula sa bola. Sunod ay nilunsad nito ang mga killer icicles na kanyang sinalad, ngunit mayroon na itong kinonjure na malaking apoy na layuning tustahin siya. Nang mawala na ang apoy, akala niya ay na-barbecue na to, ngunit pinuri siya ni Haruto sa kung gaano na siya kalapit maging avatar at nagpatuloy na atakihin ito pero halos hindi niya ito nagawang masalad. Nang magpasya na siyang maging seryoso, nagsimula silang magpalitan ng mga spell ng mabilis at napansin ng Reynang nasa depensibong mas marami itong mana kumpara sa Demon King na tinalo niya dati. Dahil maubusan na rin siya ng mana, tinangka niyang sumugod gamit ang kanyang espada, ngunit nag-conjure ito ng sarili niya at sinalag yon. Pinagbigyan niya ito sa espadahang nagbigay rito ng kaunting kumpiyansa nang itulak siya ng buong lakas habang nagmamayabang tungkol sa kanyang superior na swordsmanship, ngunit sa isang iglap ay tinalo rin siya ni Haruto. Bilang parusa, nilagyan niya ito ng slave collar sa leeg at nagsimula siyang mag-ingay bago pa man mailagay ang kondisyon sa collar. Binunyag nitong agad na mahuhulog ang kanyang ulo kung susubukan niyang alisin ang collar at nang marinig ito, tinanong niya kung ano ang layunin nito na sinagot niyang wala siyang pakialam sa kung ano man ang ninanais. Binalaan niyang huwag saktan si Margrave Gold o sinuman sa kanyang pamilya kung nais niyang manatiling buhay at patuloy na pinakawalan ang malakas niyang mana bago umalis. Nang umalis ito, umiyak siyang para bang di sinipot ng date sa prom at nalugmok sa pigheading yon. Sa kastilyo, iniisip ni Flay na masyado siyang maawain sa paraan ng pagpaparusa sa Reyna, ngunit sinabi niyang hindi siya magiging maawain sa susunod na magalit siya. 5 taon ang lumipas, sa taglamig ay makikita namang naglalakad si Charlotte kasama si Flay at Haruto. Masaya si Harutong ang ina ay naging introvert at iniisip na ang 15th birthday ay nangangahulugang malapit ng maging realidad ang planong mamuhay bilang shot-in-meat. Habang pinapakita ni Flay ang hidden skill sa snow craftsmanship, napansin ni Harutong nilalamig ito sa suot at kahit pa tumanggi ito ay nanginginig siyang parang sirang washing machine. Dahil nakakaawa, gumawa ito ng winter cloth para sa kanya at inutusan tong laging sabihin sa kanya kung may problema pero tinanggihan na ito bago pa magsalita. Tinanggap naman ng Sister Complex Freak ang hiling ni Charlotte na ipakita rito ang snow attack. Nang sabihin niya ang anime na pinagmulan ng spell, pumunta siya sa harapan at nagsimulang umakto bilang bida mula sa low-budget anime bago sumigaw ng Bloody Iceberg habang gumagawa ng malaking butas sa lupa gaya ng donut sa tiyan ni Ace at Rengoku. Bagaman nahihiya, ang makita lang si Charlotte na masaya ay sapat na para mabusog ng 1 linggo. Dumating ang mga magulang nila't napansin ang malaking butas sa lupa kaya mabilis na nag-isip si Haruto't nilabas ang kanyang clone bilang Black Knight. Sinabi ni Harutong pinapakita niya kay Charlotte ang special move at ang dudang si Gold ay di na nagtanong. Habang nagsasaya ang mga babae, sinabi ni Gold na di pa muling nakikita ang Reyna sa publiko at narinig din niyang nagsusuot na ito ng slave collar kahit na may ilang iniisip pa rin yun bilang gothic fashion style. Nang marinig ito, natuwa si Harutong maaari na siyang magpahinga sa kwarto, ngunit binunyag ni Gold na kailangan niyang mag-enroll sa Royal Academy pagdating ng tagsibol.
Ang revelasyong yon ay nagdulot ng matinding lungkot kay Haruto kaya patuloy siyang tumanggi at napaluhod habang nagbabalak kung paano niya iwasan ang impyerno ng paaralan. Sa bahay, sinubukan ni Gold na makumbinsi siya at idinagdag na wala siyang pagpipilian dahil yun ay liham ng rekomendasyon mula sa hari. Inisip niyang marahil ito ay dahil gusto siya ni Princess Marian, ngunit sinubukan ni Harutong alisin ang posibilidad ng isang bawal na relasyon. Dinagdag ni Gold na gusto rin ng haring kaibiganin niya ang uslak na si Laius, na dahilan para lalo siyang manlumo. Bagaman iniisip ni Gold na maaaring may lihim na plano ang Reyna, gusto rin niyang maranasan ni Haruto ang buhay sa labas ng kastilyo kahit ganon. Nang pumayag si Harutong mag-enroll ay inutos ni Gold na magdala ng isang tagasunod, ngunit sinabi niyang hindi ito kailangan pero mapilit talaga ang kanyang ama. Agad niyang naisip si Fly ngunit yun ay hindi na posible dahil siya ay uslak na hindi akma sa urbanong pamumuhay. Ngayong nahihirapan sa kung sinong pipiliin, dumating si Natalia at nagboluntaryong alagaan siya bilang tumayong ina, ngunit tinanggihan nila ang kanyang magiliw na alok kaya ang kawawang babae ay nalungkot. Sa kwarto, hiniling niya kay Harung kumatawan sa kanya sa paaralan dahil yun naman ang silbi pero tumanggi ang uslak. Ngunit binunyag ni Harutong dahil hindi siya makagamit ng magic ay mabilis siyang matatanggal pero tinukoy ni Harung kaya niya ring gawin yon. Nagsimula silang magtalo kung saan si Haru ay nagtantrum tulad ng isang batang may problema sa pagpapalaking nakakainis panoorin. Nangako si Harutong mag-cast ng barrier para protektahan siya sa mga bully at sinelyo nila ang kasunduan sa isang handshake. Kinabukasan, si Haruto ay nagpapahinga sa mountain kabing hinanda niya ng 5 taon para sa shut-in pamumuhay. Habang nag-aksaya ng oras sa video games, dumating si Charlotte na sinira ang katahimikan at gustong manood ng paboritong anime. Nang matapos siya sa kanyang panonood ay nagreklamo siya sa paglimita ni Gold sa oras ng pagpunta niya sa kabubatan dahil delikado roon. Nagkaroon ng ideya si Haruto at gumawa ng teleportation gate na sinubukan niya sa mansanas, pero sinabing maaaring hindi yun ligtas para sa mga may buhay, kaya malupit na minungkahi ni Fly na gamitin si Haru bilang labrat. Nakinig naman si Haruto sa kanya at inutusan si Harung nasa mansyon na dumaan sa pintuang ginawa niya, ngunit alam na ni Haru ang nangyayari kaya tumanggi itong maging kanilang labrat. Ngunit ikinagalit yun ni Fly kaya pumasok siya sa pintuan at tinapon si Haru doon na nangangahulugang matagumpay ang ginawang spell. Paglaon habang naglalaro ng video games, biglang sumigaw si Haruto nang mapagtantong hindi pa siya pumipili ng tagasunod. Ayaw niyang makatunog si Fly at magkaroon ng tantrum, kaya sinabi niyang maglalakad-lakad muna. Habang nasa gubat, dumaan siya sa landas na nagdala sa kanya sa nayon kung saan ang mga skeleton ay namumuhay ng ayos. Lahat sila ay lumapit sa kanya nang mapansin ang pagdating niya at ang leader na si Johnny ang nanguna sa pagbati. Ang mga skeleton ay mula pa nung nakaraang 5 taon na nahumaling sa pag-angat niya at nagsimulang sumunod kaya kinailangan niya silang bigyan ng tahanan. Nang tanungin ni Johnny kung may gusto siya, tinanong ni Haruto kung bakit tila nag-anyaya siya ng ibang mga halimaw sa nayon, ngunit sinabi niyang si Fly ang nagdala ng mga halimaw roon. Inalok din siya ni Johnny na makita ang lumalawak na nayon kaya lumibot sila sa mga bukirin kung saan naglitanya ito tungkol sa kanilang ani. Ngunit mas namangha si Haruto dahil ang mga skeleton ay nagtatrabaho para sa ibang halimaw kahit di sila kumakain. Nagpatuloy siya sa litanyat kahit palumutang ang isip ni Haruto, natukoy niyang kung may laman lang sana si Johnny ay may perpektong mga katangian tong maging tagasunod. Gayunpaman, ang tanging issue ay sobrang daldal nito at talagang di niya yon kayang tiisin mula pa noon. Nang mapansin ni Johnny na siya'y lutang, tinanong niya kung anong mali ngunit umiwas si Haruto sa tanong at pinuri ang pagsusumikap kaya naging determinado itong paghusayan. Bago pa niya ipakita ang ibang distrito ay tumanggi na si Haruto at nagpahinga sa tabi ng ilog kung saan ang kanyang kapayapaan ay di nagtagal nang dumating si Gigan na isang golem upang tabihan ang kanyang amo. Binigyan siya ni Gigan ng bulaklak at nagsalita sa pambabaeng boses na sobra namang kinakilabot ni Haruto. Ang golem ay literal na namula at ang mga papuri niya ay napunta sa ulo nito at nag-overheat. Dahil di sinwerte sa paghahanap ng tagasunod, naglakad siya pauwi at doon nasalubong si Fly na natuklasang siya ay naghahanap ng tagasunod. Naalala ni Haruto ang babala ni Gold na wag isama si Fly at sinabi ritong wag makialam kaya sobra tong nasaktan nang umalis siya. Kinabukasan, inanunsyo ni Charlotte na nakakuha siya ng tamang pangalan para sa itim na kabalyerong binasa niyang Adolf o Shiva kung mas maigsi. Sinabi niyang angkop ang pangalan sa Diyos ng pagkawasak at paglikha, na perpekto para sa kanya, ngunit mas nawasak si Haruto dahil ang isang marangal na bata ay naging internet addict na. Pumunta rin siya sa Monster Village at pinuri si Haruto sa pagtatayo ng lugar, kahit pakaramihan dito ay gawa ni Fly. Nag-isip siya ng pangalan para sa nayon at pinili ang Pandemonium na tila gustong-gusto ni Johnny na walang ideya.
Sa parehong oras, sa tuktok ng bundok ay may ilang adventurer na nakikipaglaban sa isang asul na blizzard dragong malapit na silang gawing yelong statwa. Ngunit bigla tong lumipad palayo sa kanila't nabiktima ng avalanche na nagbigay sa kanya ng pinsala. Nakarating kay Gold na ang dragon ay malapit sa border, at kahit sinabi ni Harutong di nila yun problema, iniisip ni Gold na maaari tong magwala pag nakarecover at hiniling kay Flay na suriin ang sitwasyon. Ngunit tumanggi siya dahil tanging si Haruto lang ang susundin at sinabi nitong sumunod. Nakita pa rin niyang nag-aalangan ito't pinaliwanag na ang dragon ay marahil matanda na, ngunit wala siyang ideya tungkol dito at ibig sabihin nun ay di ito lumahok sa digmaan sa pagitan ng mga tao at demonyo nung panahon ng Demon King. Sinabi niyang walang saysay na tulungan ang duwag na nagtago sa bundok at dun naman nagkaideya si Harutong humingi ng oras kay Gold. Pag-alis sa kwarto, nakita nila si Charlotte na nakikinig at nakiusap na tulungan ang dragon habang ginagaya ang mata ng tutat na papayag si Fly. Nang hapong yon, umakyat si Haruto at Fly sa bundok at natagpuan ang sugatang dragon pati na ang grupo ng adventurer na papalapit sa lokasyon nito. Nang ang mga adventurer ay malapit ng magsagawa ng atake sa walang labang dragon, sinipa ni Haruto ang isa sa kanila't umentrada siyang kasama si Fly. Agad niyang ginamot ang dragon habang naghahanda si Fly na i-barbecue ang lahat, ngunit pinrotektahan sila ni Haruto sa baliw. Nang makarecover ang dragon, sinubukan ni Harutong magpakilala, ngunit pinatigas siya ng dragong kinagalit ni Fly at nakakagulat na nagkatantrum din si Haruto at nagbantang babawiin ang panggagamot. Napagtanto rin ng dragong si Haruto ang gumamot sa kanya pati ang pagiging demonyo ni Fly. Tinanong niya kung bakit ito kasama ng isang tao, na sinagot naman ni Fly sa pagkwento ng relasyon nila ng mahigit isang oras. Ang tanging nakuha niyang impormasyon sa kwento ay si Haruto ang binuhay na Demon Lord kaya humingi siya ng tawad sa hindi paglahok sa digmaan dahil siya ay isang pasipista. Sinabi niyang siya ay namumuhay lang sa kapayapaan ng bundok sa loob ng 300 taon na nagbigay ng ideya kay Harutong siya ay masasabi ring shut-in. Nais malaman ni Haruto kung paano niya nakamit ang ganong buhay kaya kinuwento niya kung paano nalulong sa librong iniwan ng isang adventurer sa kuweba na nagdala sa kanya sa lungsod bilang kunwaring tao para sa mas marami pang libro. Ngunit nagtapos ang payapa niyang buhay ng salakayin ng mga adventurer, ang kuweba't napunta sa ganong sitwasyon, kung saan naiyak si Fly at nagpasya siyang tanggapin ito sa pandemonyum. Nagpasalamat siya sa pagligtas ng kanyang buhay, at matapos mangako ng katapatan kay Haruto ay naging plotless loli siya, na agad binigyan ni Haruto ng armor dahil ito ay isang PG anime. Pinakilala ni Haruto ang sariling anak ng Margrave, ngunit sinabi nitong wala siyang pangalan at humingi sa kanya. Tinawag siya ni Harutong Liza na tinanggap niya, ngunit pumagit na si Fly at tinukoy ang sarili bilang pangunahing chick ni Haruto. Habang lumilipad si Haruto, biglang tumubo ang mga pakpak ni Liza at nagselos si Fly kaya agad nag-transform sa Red Flash at hinabol sila. Kinabukasan, kaswal na pinakilala ni Haruto si Liza bilang bagong Dragon Maid at tinanggap siya ng kakaibang pamilyang parang normal na bagay lang yon. Sinabi ni Gold na ang kailangan lang gawin ay sundin ang mga patakaran ng bahay at malaya siyang kumain ng sinumang di blondie. Agad siyang dinala ni Fly sa labas para turuan kung paano gumamit ng walis, ngunit nasira ito ng uslak habang nagpapanggap na bahagi iyon ng pinag-aralan. Mahusay si Lizat na gawa niyang tipunin ang lahat ng mga dahon sa maikling panahon, kaya dinala siya ni Fly sa kusina para turuan siyang maghugas, at habang magaling si Liza, patuloy namang nasisira ni Fly ang mahawakan. Lumipat sila sa pagluluto kung saan gumawa si Fly ng sunog na pagkain habang si Liza ay napakahusay sa puntong hinanda ng mga maid ang kanyang curry sa pamilya, na lahat ay pumuri sa kanyang pagsisikap habang si Fly ay nakaupong nanlulumo. Inasikaso niya rin ang kailangan ni Charlotte nang walang nag-uutos at nang tanungin ni Natalia ang mga interes bukod sa pagiging maid ay sinabi nitong mahilig siya sa mga libro't magsanay ng magic. Doon minungkahi ni Nataliang maging personal siyang maid at magic tutor ni Charlotte at lahat ay pumayag. Kinabukasan, sinimulan niya ang tungkulin ng maayos at matapos bihisan si Charlotte, binigyan niya ito ng magic lessons bago pumunta sa library para sa pagtuturo. Napansin naman ni Haruto na malaki ang hinusay ng mga spell ni Charlotte. Ngunit mas interesado siya sa ball of water sa taas ni Liza, na pinaliwanag na ginagawa niya ang labada gamit ang magic. Gaya ng inaasahan, ang dalawang babae ay nagkasundo at tinatak ni Haruto ang nakikita sa kanyang uslak na pag-isip. Iniisip niya kung gaano kaayos sa pakikisama si Liza, na nagbigay sa kanya ng realisasyong ito ang perpektong kandidato upang maging kanyang tagasunod. Ngunit ang ideyang ilayo ang kaibigan kay Charlotte ay hindi maaari kaya nag-isip siya ng alternatibo't naisip na maaari niyang gamitin ang pinto upang ipadala si Liza pabalik sa mansyon pagkatapos ng mga formalidad.
Paglaon, si Charlotte ay mukhang lugmok dahil sa pagtatapos ng kanyang paboritong anime, ngunit sinubukan ni Harutong aliwin siya sa pagsasabing magkakaroon ng bagong palabas sa susunod na linggo. Pinunto ni Lizang tapos na ang break, ngunit bago umalis, sinabi ni Harutong siya ay malapit nang pumasok sa paaralan. Napukaw ang interes ni Charlotte kaya nagsimulang mangarap tungkol sa mga student council at duelot agad sinigaw kay Lizang ipatawag ang Knights of the Round Table. Kasama rito si Flay, Liza, Gigan, at Johnny, pati ang pinunong si Charlotte, na pinasumpa sila sa sikretong yon bago ibunyag na malapit nang pumasok si Haruto sa Royal Academy. Nagalit si Flay dahil walang nagbigay sa kanya nito, at nang subukang pakalmahin ni Charlotte, gusto niyang isiwalat na si Haruto ang Demon Lord, ngunit pinatahimik siya ni Johnny, na pinaalala ritong si Charlotte ay naroroon pa. Ngunit agad napansin ng Smartass na may tinatago sila't nais niyang malaman kung ano yon pero walang gustong magsabi ng totoo. Upang pakalmahin, binago ni Johnny ang paksa't pinuri ito na matagumpay na lumihis sa atensyon niya. Sunod na sinabi ni Charlotte na hindi papayag si Harutong pumasok sa paaralan sa normal na sitwasyon dahil minsan niyang sinabing ang mga paaralan ay labis na mapanganib. Inisip niyang may mas malalim tong dahilan at minungkahing may lihim na student council na gumagawa ng masasamang bagay sa mga estudyante na may suporta ng isang masamang sindikatong nais pabagsakin ang kaharian. Marahil yun ang dahilan kung ba't pumayag si Harutong pumasok para tapusin ang masamang plano't ang lahat ng mga uslak ng Round Table ay naniwala sa kanyang mga delusyon. Sinabi ni Charlotte na sila ni Fly ang mag-imbestiga sa kabisera at nang imungkahi ni Lizang kausapin muna si Haruto, ang grupo ay nagbigay ng mga dahilan kung bakit ang mga trivial na bagay ay dapat pangasiwaan ng mga payasong uslak ng Round Table. Paglaon, pumunta si Liza upang magsumbong kay Haruto at pinasalamatan siya nito, ngunit nagkunwari siyang talagang naniwala sa mga kabalbalan ni Charlotte. Nagpasya si Haruto na sakyan ang investigasyon ng masamang sindikato at tinanong ito kung makakasama siya sa kabisera upang tuparin ang kanyang misyon at pumayag siya. Pag natapos yon, ang natitira na lang ay expulsion sa paaralan at ipagpatuloy ang neat niyang buhay. Isang gabi, sinuri ni Haruto ang antas ng magic ng lahat kung saan si Flay ay medyo mas mataas kay Liza, ngunit si Charlotte ay napakataas para sa ordinaryong tao at naalalang ang Queen ay level 44. Plano na ni Harutong gawin tong mamaw sa lalong madaling panahon, ngunit kinuwento ni Charlotte na nakakapag-fireball na kahit sanggol kaya sinilyo ni Natalia ang mana niya. Kalaunan, nagpaalam kay Haruto ang pamilya at siniguro ni Gold kay Lizang itago ang pakpak at buntot kahit di madaling gawin habang si Flay ay parang tinraidor at inabandona kaya dinamayan siya ni Charlotte. Samantala, pumasok si Marian sa silid ni Layus na hawak ang liham mula kay Gold tungkol sa pag-alis ni Haruto sa probinsya. Ngunit mukhang hindi interesado si Layus kahit na pinunto niyang ito ay bahagyang responsable para sa rekomendasyon ni Haruto. Tinanong niya kung ba't ginawa yon ni Layus at sinabing nais malaman kung ba't mamaw si Haruto dahil dapat silang maglaban uli matapos magsanay. Tinukso din niya si Mariang kinumbinsi ang haring magpadala ng liham sa pagkandado ng sarili sa silid kahit hindi naman siya isang Disney princess. Dito ay tila indirekta ng inamin ng magkapatid ang obsesyon kay Haruto kaya tumigil sila sa pagtatalo. Pinanong ni Layus kung paano niya asikasuhin ang mga kultong nagdudulot ng gulo sa paaralan at binunyag ni Mariang ang simbahan ni Lucifera ay hayagang pinipilit ang ideolohiya sa mga tao kahit sumasamba sila sa demonyo. Ang problema ay ang paksyon ng kultong nais pabagsakin ang monarkiya at gaya ng inaasahan, ang di masayang mga maharlika ay umanib sa kanilang hanay kaya wala silang problema sa pondo. Sinabi ni Layus na maaaring sangkot ang ina nila dahil sa kakaibang kinikilos mula nang magkakular sa leeg 5 taon na ang nakalipas. Binanggit niyang palagi siyang natatakot sa babae, at dahil magkaaway sila ng hari, marahil ay gusto niya itong wasakin gamit ang kulto. Nang marinig ito, naisip ni Marian na maaaring may papel si Haruto sa nangyayaring sitwasyon, pero hindi nakikita ni Layus kung paano yon naging posible. Ngunit sinabi niyang nakaramdam ng matinding kapangyarihan dito, na kayang wasakin ang isang organisasyon. Dito naalala ni Layus ang itsura ng Black Knight na nakatalo sa isang dragon, kaya minungkahi niyang humingi sila ng tulong sa kanya. Ngunit doon ay ibinunyag ng tusong reyna na palihim siyang nakikinig sa kanilang pag-uusap. Natakot sila nang makita ito at agad niyang sinimulang sakalin si Marian dahil lang sa pagtitig sa suot niyang kolar. Ang baliw na babae ay tumigil lang sa karahasan sa kanyang anak dahil si Layus ay naroon bilang saksi. Pagkatapos huminto, sinabi niya kay Layus na bantayan si Haruto at alamin rito ang lahat tungkol sa Black Knight. Ngunit ang lalaki ay halos di makahinga kaya pinwersa siya ng reyna sa isang tingin lang bago umalis habang tumatawang parang baliw. Nang umalis, nakonsensya si Layus sa pagdadala kay Haruto sa drama ng kanilang pamilya pero sa kabilang banda, si Haruto ay kaswal lang na naglalaro sa kabin.
Bago siya umalis, muling nagmakaawa si Fly na isama siya, ngunit tinanggihan siya tulad ng dati. Pinaalala ni Charlotte kay Fly ang sikretong misyon nila, habang hinihikayat si Harutong bilisan ang pag-alis at nangakong aalagaan ang cabin. Lumabas si Haruto at Liza mula sa pinto sa kabubatan malapit sa kabisera, ngunit nawalan ng pag-asa si Haruto nang mapagtantong napakalayo ng gate at hindi sila maaaring lumipad. Napansin nila ang masamang bison na umaatake sa karwaheng patungo sa kabisera, ngunit sa halip na tumulong, nagtaka si Haruto kung ba't may mga karniborong bison. Pagkatapos ay nag-transform siya at lumipad, ngunit bumangga ang karwahe, kaya sinalo niya ang isang babae. Habang papalapit ang bison, isang babae ang nagpa siyang maging bayani at pinaubayan na ito ni Haruto sa kanya, ngunit pinatalsik lang siya ng bisong parang isang frisbee. Malapit na siyang wasakin ng bison pero madalitong tinalo ni Haruto bago pagalingin ang pinsala gamit ang multipurpose barrier. Napansin niyang hindi gumamit ng healing magic si Haruto at malapit na rin tong umalis nang lumitaw ang isang batang tila nakita ang kanyang paboritong Black Power Ranger na nabuhay. Ginawa ni Haruto ang nakakatuwang pose na nagpatunay na medyo gusto niya rin yon at inayos ang karwahe upang maging kasing ganda ng bago, kaya nangako ang babaeng susuplian siya. Ngunit sinabi niyang huwag mag-alala at nangakong dadalhin ang halimaw pabalik sa kabubatan. Napahanga siya dahil karaniwang walang malasakit ang mga tao sa mga halimaw at pagkatapos nilang magpaalam, pinilit niya ang bisong kumain ng damo sa gubat. Habang patungo sa gate, sinabi ni Liza na pakiramdam niya ay kakaiba ang babaeng yon, ngunit masyado siyang malayo para malaman ang dahilan. Sinabi ni Harutong wala siyang pakialam at nagpatuloy sila sa akademya at dinatnan ang mahabang pila ng mga aplikanteng nag-trigger ng social anxiety niya. Napansin niyang ang lahat ay pakitang gilas at sa buong proseso ng aplikasyon, tila dahan-dahang nawawala ang kanyang buhay. Paglaon, nakarating sila sa kanilang silid, na maluwang at may bahagi para kay Liza, ngunit agad na gumawa si Haruto ng pinto pauwi at pumunta sa sofa upang magpahinga. Sinabi niya kay Fly na gumawa ng makakain nila, ngunit minungkahi ni Charlotte na bumili sila ng pagkain mula sa kabisera. Una siyang tumutol, ngunit dinala siya ni Charlotte sa sulok at nakumbinsi siyang umayos at agad na nagsuot ng damit upang takpan ang kanyang mga sungay. Napansin ni Haruto ang itsura't ginamit ang kapangyarihan upang itago ang demon features nito. Nakarating sila sa masiglang bahagi ng kabisera bago pumunta sa isang marangyang restaurant kung saan sila ay kumain. Nilabas naman ni Charlotte ang mapa ng lungsod at nang tanungin kung para saan yon, hindi siya sumagot at pinunto ang mga bahagi ng kabiserang imbestigahan ng bawat isa. Binanggit niya ang kabalbalan tungkol sa sindikato at nagpasya si Harutong sumakay, ngunit nang maghiwalay ang grupo, sinabi niyang magiging isang date yon kung saan sobrang nagalak si Haruto habang desperadong tinatago ang kasiyahan. Nagsimula silang maglibot sa iba't ibang bahagi ng bayan hanggang sa makarating sila sa tindahan ng alahas at binili ng Sister Complex Creep ang kanyang mga hiniling. Habang masayang naglalakad, nabangga ni Charlotte ang babaeng may puting buhok na agad namang humingi ng tawad rito. Nang makita niya si Haruto, tinanong niya kung nagkita na sila, ngunit tumanggi ito kahit na idinagdag niyang ang mana nito ay di maramdaman. Sinabi ni Harutong ang mana niya ay nasa level 2 kaya humingi ito ng tawad bago tumakbo palayo. Sinabi ni Charlotte na hindi siya mukhang normal na tao kaya nagkaideya si Harutong ang mga taong may mataas na mana ay matalas ang pandama. Kinabukasan, sinabi ni Haru kay Haruto ang sapilitang pagsusulit sa kasanayan na dapat nilang kunin at sinabing walang tsansang gagawin yon dahil sapat na ang mga ginawang pagtakip para sa kanya. Nagtaka si Haruto kung bakit kailangang kumuha ng pagsusulit, ngunit agad na pagtantong yon ang pagkakataong mapatalsik ang sarili sa akademya bago pa man ang entrance exam. Nagalak siya at nagmadaling pumunta sa lugar ng pagsusulit habang kumikilos ng palihim nang biglang lumabas ang uslap na prof sa likod niya at sinabing siya ang kanyang examiner. Dinala siya nito sa napakalaking lugar kaya agad siyang natakot sa dami ng mga tao na kailangan niyang makasama habang nagkaklase. Ibinigay sa kanya ang pagsusulit at nakakagulat na di niya kailangang magkunwari dahil di talaga nito masagot ang mga tanong. Nagdesisyon siyang isulat ang parehong mga sagot sa karamihan, ngunit nang makita ang tanong tungkol sa barrier magic, sinulat niya ang tamang sagot dahil baka mabisto nila kung di masasagot ang tungkol sa magic na gamit. Ang huling tanong ay tungkol sa ancient magic at naalala niya ang aklat na pinilit niyang basahin habang pinapaniwala si Gold kaya sumulat siya ng ilang mga linyang natutunan kasama si Charlotte. Pagdating sa oras ng mana assessment, walang hiya niyang sinabi sa prof na siya ay level 2 ngunit giniit ng lalaking yun ay protocol. Dinala siya sa silid kung saan sinalubong sila ng babae, ngunit hindi niya mahanap ang boses hanggang tumingin sa baba't nakita ito. Inobserbahan nito ang mga katangian niya at sinabing tipo ito, bago magpakilala gamit ang pangalang mas masahol pa sa Latin na incantation, kaya tinawag na lang tong Rita.
Ininsulto niya ito sa pag-isip na kinukutya nito ang pagiging maliit kahit wala namang sinabi. Sinabi niyang may otoridad siyang ipadala ito pabalik sa bahay kung gagawa ng ikainis niya, ngunit nagalak lang lalo si Haruto kaya natakot ang babae. Binanggit nitong gusto niya ang mga uslak na lalaking gaya nito pero agad na pagtantong mas inaalala ni Haruto ang kawalan niya ng plot. Sa puntong yon, sawa na si Haruto sa pakikinig ng pagtatanggol nito sa sarili, kahit di naman inaatakit maswerteng ang uslak na prof ay binaling ang atensyon nito sa test. Nang suriin ang kanyang marka, biglang bumagsak ang kanyang mood at sinabi ritong magpatuloy sa mana assessment. Nilagay niya ang kamay sa kristal at iniisip na magpapakita pa rin ng level 2, ngunit ang bola ay lumiwanag bago sumabog. Akala niya inasira niya ang mahal na bagay at natakot na magalit ang midget, ngunit tila nasisiyahan ito habang sinasabi kay Polkos na nasira ang kristal dahil sa sobrang daming mana ni Haruto. Kumontra si Polkos na si Haruto ay kilalang level 2 scam, ngunit tinukoy din ng midget na ang pagsusulit ay para sa mga Royal Magician applicants kaya talagang nabigo siya. Ngunit nakuha niya ang mga sagot para sa Barrier Magic at tila nagdab ng research sa Ancient Magic. Napagtanto ni Harutong siya ang may akda ng aklat na binasa at pagkatapos ay inanunsyo nitong itatago ang antas ng magic ni Haruto, ngunit kailangan itong maging estudyante. Inimbitahan siyang sumali sa Ancient Magic Research Club, ngunit tumanggi siya bago lumabas ng pinto. Pumunta siya sa dorm upang ipaliwanag kay Haru ang nangyari sa pagsusulit, ngunit pinagalitan siya ng clone dahil sa pagkabigong ma-expel pero umaasa silang may iba pang pagkakataon. Nagbigay naman si Charlotte ng baril kay Haru at sinabing mula yon kay Haruto. Nalungkot si Haru habang iniisip kung ba't kailangang pumunta sa entrance ceremony kapalit ni Harutong di man lang nagbigay ng anumang magic abilities. Ang mayroon lang siya ay defense magic na kinast ni Haruto sa kanya at baril kung sakaling may kakaiba. Pagkatapos ng seremonya, mabilis siyang tumakbo sa dorm, ngunit huminto nang mapansin ang kawan ng flashy extroverts kung saan siya ay allergic. Agad siyang lumihis sa gilid na parang NPC, ngunit ang leader ng grupo ay pinahinto ang babaeng may puting buhok kung saan nabangga niya ang mga kargada nito. Ang muling pagkikita ay ginambala ng mayabang na uslak, na nais malaman kung bakit sila dumaan nang di bumabati sa kanya, ngunit ang babae ay tila walang pakialam sa bootleg Alucard. Sinabi niyang siya si Vice President Schneider, ngunit sinabi ng babaeng hindi ito kilala, dahil bago lang kaya inutos niya kay Harung ipaliwanag rito kung sino siya pero bigla tong napahawak sa tiyan. Alam ng lalaking nagpapanggap siya, kaya nagalit ito at malapit ng ibarbecue si Harung tumakbo palayo, ngunit umabot pa rin ang spell dito. Nagbigay ito kay Schneider ng masayang itsurang agad na wala nang tumayo si Harung parang walang nangyarit nang makita ang kanilang mga reaksyong nabigla, nagkunwari siyang nasaktan ngunit huli na para doon. Ang babaeng si Iris ay humingi ng tawad kay Haru at sa paraan ng pagsasalita nito ay napagtanto niyang ito ay mas introvert kesa sa kanya. Dahil sa sinabi ay nag-conjure ang bootleg Alucard ng maraming mga magic circle na mukhang delikado kaya si Haru ay ginawa ang hilig ng mga Amerikano habang walang nakatingin bago umalis habang sumisigaw ang uslak sa matinding sakit. Dahil sa insidente at pang-aabala ni Rita ay binigyan ni Haruto ng panahon si Harung manatili muna roon. Nakatanggap siya ng liham mula sa alipores ni Schneider at tumanggi, ngunit sinabi nitong yun ay duelot bilang maharlika, ang pagtanggi ay kahihiyan sa pamilya. Sinabi rin niyang di ito pwedeng magpatalo ng kusa bago umalis nang hindi namamalayang nakikinig si Iris. Sa kwarto, nahihirapan siya sa desisyon kung magpapatalo, ngunit ibig sabihin ay dapat niyang tiisin ang mga pagsalakay na siguradong masakit. Napansin niya si Iris na nakikipag-usap sa mensahero at sinamahan siya sa mansyon ni Schneider, kung saan humiling tong kanselahin ang duelo dahil siya ang dapat sisihin sa insidente. Sinabi niyang hindi to handa sa laban, ngunit nagalit ito at sinumpa ang mga alipores sa mabagal na panggagamot. Nagtaka si Haruto kung ba't nagpunta ang babae sa uslak ng mag-isa at nagkatotoo ang mga takot ng hilingin ni Schneider na humingi ng tawad sa kanya. Nang tanungin kung anong magpapasaya sa kanya, sinabi niyang maghubad at sumayaw at kahit nag-atubili, kalaunan ay pumayag siyang gawin ito. Sinimulan niyang isa-isang alisin ang mga suot habang nanginginig sa takot at malapit nang tanggalin ang lahat ng makialam si Haruto sa paglipat sa kanila sa isang void. Ibinigay niya ang mga damit nito at sinabing magpakita ng dignidad bago siya inutusang umuwi. Sunod ay nilapitan niya si Schneider na patuloy na nagpapakauslak at sinubukang maglunsad ng fire spell, ngunit nilagyan lang ni Haruto ng barrier ang kanyang sugatang balikat. Habang sumisigaw sa sakit, sinabi ni Harutong parusa yon sa paglikha ng gulo sa paaralan at pang-aapi sa bagong estudyante, ngunit sinabi nitong yon ang tungkulin ng maharlikang tulad niya. Pinatigil ni Haruto ang kabalbalan dahil ang pang-aabuso ay di mapapatawad. Pagkatapos ay pinaliwanag niyang ang clamp sa balikat ay titindi tuwing gagamit siya ng magic, at sinubukan nga ng uslak na lalaki yon at napasigaw ng matindi bago mawala si Haruto.
Sa kwarto, agad siyang sinubukang pagalingin ng Alipores, ngunit nagdulot lang ito ng higit pang sakit sa kanya't hindi nila mapigilang matawa. Kinabukasan, binati siya ng lahat ng prof sa pagtindig laban kay Schneider, at minungkahing kumuha siya ng isa pang assessment ng mana dahil imposibleng level 2 lang siya. Tumakas siya't sinumpa si Schneider dahil ginawa siyang popular, ngunit habang naglalakad ay napansing nagbubulungan ang mga estudyante tungkol sa kanya. Nagmadali siyang bumalik sa kwarto, ngunit nadapa sa harap ni Ritang humawak sa damit niya pero tinanggihan ito bago pa magsabi ng kahit ano. Inalok siya ulit ni Ritang sumali sa research club at pinilit siyang makinig sa paglilitan niya. Nagpaliwanag itong bawat estudyante ay dapat mag-enroll alinman sa Knight's course na nakatuon sa pagpapahusay ng combat at magical skills, o sa research course na espesyalidad ang pagbuo ng bagong uri ng magic. Habang sinusubukan tong kumbensihing sumali sa kanyang departamento, lumapit si Layus at malapit nang yakapin si Harutong inisip na siya ay isang kaaway. Doon naman lumitaw si Marian kung saan napagtanto niyang ang bulky blondie ay si Layus. Pagkatapos, inalok ng magkapatid si Harutong sumali sa kanilang mga club, at kahit si Rita ay nakigulo rin at nakipagtalo kay Layus. Napagtanto ni Layus na siya ang sikat na midget prof kaya napaisip itong marahil interesado ang royal family sa kanya. Ngunit binalaan niya si Harutong huwag sumama sa baliw at di nagtagal ay nagpatuloy sila sa pagtatalo. Biglang dumating si Iris upang gambalain sila't di pinalampas ni Haruto ang tsansang makatakas sa mga maingay at nagpalusot tungkol sa lakad nila kaya napaisip si Marian tungkol sa estado ng relasyon nila ni Haruto. Sa labas, humingi ng tawad si Haruto sa nangyari, ngunit hindi siya pinansin at tinanong kung siya rin ang nakilala nung nakaraan. Tinanong ni Haruto ang ibig niyang sabihin at sinabi nitong tila naiba siya mula sa taong nakilala niya noong nakalipas na araw. Hindi niya sinasadyang maglagay ng barrier dahil sa pag-aalalang alam nito ang pagkakaiba nila ng clone pero lumala pa ang sitwasyon dahil naramdaman nito ang barrier niya. Sinabi nitong di nadama ang anumang mana niya nung nakaraan na di gaya ng matinding manang nakapalibot rito ngayon. Sa paliwanag ay naalala nito ang unang pagtatagpo nila ni Fly at tinanong kung ito ay isang demonyo kaya napatingin ito sa sarili kung may mga pangil at buntot bago sabihin siya ay tao dahil ang pagiging demonyo ay abala. Sinabi ni Harutong isipin siya rin ang parehong tao at tinanong ang gusto niya pero humingi muna ito ng tawad at pagkatapos ay nagpasalamat sa kanya bago humingi ng pabor. Ang kakaibang babae ay yumukot hiniling na maging kaibigan niya at agad inakalang ang pagkalito ay pag-apruba. Nang tanungin kung bakit siya pinili, sinabi nitong dahil lagi siyang nakakasalubong ay baka tadhana yon. Tinanong niya kung paano ito namumuhay ng walang kaibigan, kaya sinabi niya ritong makinig sa kanyang kwento't pumayag naman siya, ngunit sinabing alisin na ang mga di importante. Sinabi niyang iniwan siya ng mga magulang pati ng mga sumunod na umampon sa kanya't nang tanungin rito kung anong dahilan, sinabi niyang marahil ang rason ay ang pagsasalita niya kahit sanggol pa lang. Pinaliwanag niya rin kung panong pagtagal ay naging shut-in siyang walang common sense at social skills. Naiintindihan ni Haruto ang sitwasyon, pero sinabi ritong siya ang maling taong lapitan dahil siya rin ay isang shut-in na ang tanging kaibigan ay ang kapatid niyang babae. Ngunit ang nakuha niya mula sa lahat ng yon ay marami silang pagkakatulad kaya mas lalo lang siyang nagalak. Samantala, ang ideya ng pagkakaibigan kay Haruto ay ang one-sided bully relationship kaya nagpa siyang gamitin to bilang errand girl pag kinakailangan. Tinanong niya kung saan ito mag-enroll at sinabi niyang sasali siya sa club ni Rita kaya nagpa siya rin tong sumama. Sa bahay, gustong-gusto ng mga babaeng makita si Haruto, lalo na si Fly na gustong makasama ang kanyang master. Pinuri ni Liza ang katapatan niya at sinabing mas gusto niyang mapag-isa kaysa magsilbi sa iba kaya binanggit ni Fly kung paano siya naging malapit sa dating Demon Lord. Sinabi niyang ang Demon Lord ay sobrang bait at masasabing pasipista kaya siya ang nagsisilbing martilyo kapag seryoso na ang mga bagay. Ayon rin sa kanya ay sinadya nitong magpatalo sa Reyna matapos patakasin ang kanyang hukbo kung saan marahil ay plano niyang mabuhay ulit bilang tao. Hindi gusto ni Fly na pinanganak ito mula sa sinapupunan ng mismong babaeng tumalo sa kanya, ngunit sigurado siyang si Haruto ang Demon King dahil sa parehong mga kilos nito. Nang tanungin ni Liza ang pangalan ng Demon King, sinabi niyang Irispilla, na lumalabas na buong pangalan rin ni Iris. Naisa nang iwanan ni Haruto si Iris pero minungkahi niyang magparehistro sila sa parehong klase kaya inaya siya ni Haruto sa kanyang apartment. Pagdating nila sa pinto, naisip ni Harutong mali atang mag-anyaya ng babae sa dorm pero binaliwala niya yon at binuksan ang pinto at nakita si Charlotte na naghihintay sa kanya. Malapit na niyang ibuhos rito ang kung ano pero pinigilan siya ni Haruto ngunit nagreklamo siya sa kakayahan nitong umakit ng maraming babae habang inihahayag ang intensyong maging pangalawang asawa. Habang nakadikit rito, natukoy niyang yugto lang yon na kanyang susulitin bago to maging malamig na rebeldeng kapatid na babaeng galit sa mga lalaki.
Pumili sila ng mga kurso't nang mapansin ni Iris na gumagamit siya ng dice para pumili. Tinanong niya ang ginagawa nito, kaya pinaliwanag ni Charlotte na siya ay henyo't siguradong magtatagumpay sa anumang kursong piliin. Matapos makalahati ang form, sinabi niyang tapusin na lang ni Charlotte yon, na masayang pumayag. Tinanong ni Iris kung bakit hindi niya tiningnan ang pinili nito, ngunit sinabi niyang nagtitiwala siya ng lubos sa kapatid. Nagtanong siya kung may layunin to sa buhay at dun sinabi ni Charlotte na ang saklaw ni Haruto ay lampas sa dingding ng akademya. Sinabi niyang walang matututunan si Haruto sa paaralan dahil siya ay lampas na sa pagnanais para sa kaalaman ng tao at paglaon ay nadala si Iris sa drama. Nang paalis na si Charlotte, tinakpan ni Haruto ang mata ni Iris para di siya magsimulang maglitan niyang imposible para sa mga tao ang teleportation magic. Kalaunan, nagising si Haruto sa kabing lugmok dahil malapit nang magsimula ang mga klase. Sinabi ni Charlotte na baka mapunta siya sa C-class at pinaliwanag na may tsansa siyang umakyat sa A-class kapag nakita nila ang husay niya pero ayaw sana ni Harutong mangyari yon. Napansin niyang ang pinakamahirap na core class ang pinili nito at sinabi ni Charlotte na anumang mas madali doon ay isang insulto. Ngunit napagtanto niyang maaaring ipakita ang kauslakan ng ligtas, pero bago siya umalis, humingi si Charlotte ng yakap at nanatiling nakadikit ang uslak sa kanya ng ilang minuto. Sa labas ng dorm, naghihintay na si Iris at pinakilala niya si Liza bilang kanyang assistant. Napansin niyang may kakaiba din kay Liza, ngunit nagpa siyang huwag nang magtanong bago pumunta sa paaralan. Nabigla siya nang malaman na nasa C-class ito, at dahil siya ay nasa A-class, sinabi niyang marahil ay mas binibigyan ng pansin ng paaralan ang ginawang written exam kaysa sa practical magic assessment. Nang magtungo sa klase, sinabi ni Lizang parang di siya tao o demonyo, pero sinabi ni Harutong di yon mahalaga basta't di siya masama. Pagdating niya sa kanyang classroom, lahat ay nakatingin sa kanyang para siyang artista at naalala kung paano naging celebrity dahil sa insidente kay Schneider. Ang unang sinabi ng mga guro ay mga mid-level na basura sila't magkakaroon agad ng pagsusulit kaya natuwa si Haruto dahil nakakita siya ng pagkakataong sadyaing ipakita ang kanyang kauslakan. Gayunpaman, ang pagsusulit ay sobrang dali kumpara sa mga pinapagawa ni Charlotte kaya inisip niyang baka pinapalakas lang ng guro ang kumpiyansa ng lahat sa simpleng pagsusulit kung saan pinili niyang makakuha ng saktuhang marka sa halip na ibagsak ang lahat. Sa kasamaang palad, ang mga estudyante ay puro hangin ang utak dahil hindi man lang nila naabot ang 20%. Sinabi ng gurong hindi siya nagulat dahil ang pagsusulit ay para sa B-class, ngunit bigla siyang natuwa dahil may isang nakakuha ng 60%. Nagulat si Harutong ang maingat na pagpaplano ay nabigo at habang pumapalakpak ang lahat, napagtanto niyang si Charlotte ay henyong prinsesa talaga. Sinabi ng gurong irerekomenda niya ito sa A-class at halos agad rin siyang dinala sa A-class kung saan si Laius at Iris ay parang mga magnet kung makadikit sa kanya. Habang nag-aaway sila kung sino ang makakasinghot ng kanyang pabango, ginambala sila ng homeroom teacher na halatang mali ang napiling karera. Sinabi niyang siya si Belgam at agad niyang pinagalitan ang tatlong first year para sa pagdating nila sa advanced class na sobrang ingay. Para sa elemental lessons, pinademo si Iris ng paglalagay ng kamay sa kristal na nagpakita na kaya niyang gamitin ang lahat ng elemento. Gayunpaman, ang kanyang mana level ay 5 kaya sinabing sumali siya sa research lab upang mapalakas ang mana ngunit tumanggi ito. Sinabi ni Belgam na ang main element ni Iris ay chaos magic at ang pangalawang mahusay na aspeto ay tubig. Ngunit sinabi niyang mahirap kwentahin ng tama ang sub-elements pero iba ang iniisip ni Haruto at madali niyang nakuha ang mga stat ni Iris gamit ang mga mata. Tinanong ni Belgam si Laius kung ba't ang mga sub-element ay mapapabuti sa pagsasanay ngunit nagbigay ito ng sagot na di maganda. Nang sabihin ni Harutong marahil yun ay hidden property, tinanong siya kung ba't maraming alam sa pagtuklas ng lihim na iskolar na si Vice O. Sa kanyang sinabi sa advanced research ni Vice, malinaw na mahusay na nagamit ni Charlotte ang natutunan rito. Inalok siya ni Belgam na sumali sa research club dahil maaaring siya ang misteryosong Vice ngunit tumanggi ito. Nang hapon, pumunta sila Iris at Haru upang ipasa ang kanilang application form kay Rita at Porcos na tila sobrang nagalak kaya nagkamali silang ibunyag na isasara ang club kung hindi sila sumali. Nagsimula ang dalawang maghanda para sa welcome party habang si Haru ay sinusumpa ang pagtakip para sa tamad na orihinal. Nang paalis na, narinig nila ang sigaw ni Porcos kaya pumunta sila at tinignan ito at nakita si Schneider na nakatali. Pinakalma sila ni Rita at sinabing tuluyan niyang nalimutang naroon pa ito dahil di rin niya matukoy ang uri ng spell na nilagay sa kanyang mga balikat. Sinabi niyang dapat tong gawing test subject at para magsimula, hiniling niya kay Iris na suriin ang kanang balikat kung saan napansin nito ang solidong bagay sa balikat. Sinabi ng baliw na midget na masakit kung gagamitin ang healing magic pero ang regular na mga bagay ay walang epekto at dun natukoy ni Iris na yon ay non-elemental magic.
Pinuri siya ni Rita at dinagdag na marahil ito ay barrier magic na nakita ni Harung kahanga-hanga. Tinanong ni Rita si Haru sa ancient magic, ngunit ang tanging nasabi lang nito ay lumayon at nang lumingon sa smartas na si Iris ay sumagot tong ang ancient magic ay di nakatali sa anumang elemento. Pinunto ni Ritang maaaring mapanatili ito ng walang mana at yun ang rason, kaya patuloy pa ring nasasaktan si Schneider ng ilang araw. Natuwa siya sa posibilidad na may taong nakakagamit ng sobrang bihirang ancient magic, na tanging mga taong higit sa level 80 lang ang nakakagawa. Napaisip siya kung sino ang gumamit nito at sinabi ni Iris na hindi siya ang gumamit kahit wala naman roon, kaya para malaman, hinataw ng maliit na mangkukulam si Schneider hanggang sa magising ito. Nang makita si Haruto, nagsimula tong maglitanya tungkol sa ranggo ng pamilya, kaya sinabi ni Ritang tumigil sa kabalbalan dahil ang nagcast lang ng spell ang makakatanggal nito at dun niya sinabing ang salarin ay mala Black Ranger. Sa impormasyong yon, tinanong ni Rita si Haruto kung kilala ang may sala dahil may uslap na tinatawag na Hero of Justice sa kanila. Nagkunwari siyang walang alam kaya pinunto ni Ritang nakakapagtakang bigla lang nagpakita yon nang mag-enroll siya sa akademya. Maliwanag na may tinatago si Haru, ngunit hindi niya maipaliwanag kaya nagsimula siyang mag-imbestiga ritong parang obsesibong nerd. Dumating naman si Haruto bilang Black Knight at sinabi sa midget na wala siyang kaugnayan sa sinuman sa silid at dinagdag na siya ay naroon lang upang lumaban sa mga masama. Lumalabas na alam na ni Ritang miyembro ng kulto si Schneider, kaya laking gulat ni Haruto dahil tama pala si Charlotte. Sinabi niya kay Schneider na alisin ang spell kapag kinansela ang duelo't paalis na siya nang mapansing gumamit si Rita ng binding spell. Habang nagmamayabang sa lakas ng spell, sinuri niya ang stats nito't natuklasang yun ay halo ng earth at dark magic. Magbibigay na siya rito ng 271 tanong, ngunit nagawa niyang makawala sa spell ni Rita at pinatigas ito bilang ganti. Ngunit nasisiyahan pa tong masaksihan ang ancient magic kahit natatakot na si Porcos para sa kanya. Kapalit ng pagsagot sa mga tanong, inalok niya ang sarili kay Harutong di man lang kumurap sa kanyang kapatagan. Dahil sa labis na kasiyahan ay nagsimula tong mapaihi kaya nakiusap siyang mapalaya na, ngunit iniisip niyang marahil ay nagpapanggap ito at pagkatapos ng mahabang oras ng pakiusap, iniwan na niya ito't pinalaya. Nang gabing yon, nagdaos sila ng welcome party sa lab, ngunit mas nababahala si Haru sa ibang tingin ng lasing na si Porcos. Nang tanungin kung bakit, sinabi ni Porcos na marami silang pagkakapareho dahil tinuruan niya si Rita nung bata pa, ngunit kalaunan ay naging assistant upang suportahan ang pangarap na mag-research ng ancient magic. Sinabi niyang marahil ay naging sage ito, ngunit piniling ituloy ang ancient magic na walang silbi sa panahong yon. Nagsimula siyang umiyak at agad na napunta sa depresyon dahil hindi ito makikinig sa walang silbing magisyang tulad niya. Samantala, nalasing si Iris at nagpakawala habang ang dalawang lalaki ay nagmamasid sa takot. Bigla siyang pumunta sa kahina-hinalang posisyong sobrang kinatakot nito at inisip na isa siyang anghel. Nang makatulog, sinabi ni Ritang kahit kayang gamitin ni Iris ang bawat elemento ay mababa ang magic level niya at marahil yon ang rason kaya tumuon siya sa ancient magic. Habang naglilitanya, siya rin ay nakatulog kasama si Porcos at kasabay nito ay ang pag-alboroto ni Schneider dahil ang kanyang mga plano ay sinira ng Black Knight. Dito'y tinawag niya ang kanilang family assassin unit at inutusan silang tapusin ang lahat sa research club. Agad nilang pinalibutan ang gusali ng club at naghintay upang tiyaking lahat sila ay bagsak na bago sila nagsimulang mag-cast ng soundproof barrier habang ang isa pang elite unit ay naghahandang makipaglaban. Habang papalapit sila sa gusali, isang uslak ang naumpog sa barrier at bumagsak sa sakit. Sinuri nila ang paligid ng bahay at kinumpirmang walang daan papasok at hindi nila mawawasak ang dingding. Biglang may lumabas na pinto sa harap at may kamay na humila sa isa sa kanila. Nang umatake ang iba, nilamon ng mga pinto ang kanilang spell at di nagtagal ay isa-isa silang hinila ng mga pinto papasok. Maraming clone ang lumabas sa mga pinto para harangin ang mga atake hanggang lumabas ang totoong Haruto. Agad niyang kinontra ang mga spell nila't sinelyo ang kanilang mga galaw bago ipadala sa lugar ni Schneider, ngunit tumanggi itong pinadala ang mga assassin upang tapusin sila. Pinakita ni Haruto ang clip ng pag-utos niya sa mga assassin at nangakong tuturuan to ng leksyon. Sobrang natakot si Schneider, kaya nagturok siya ng droga sa braso't nag-transform sa isang pangit na halimaw na nagpalipad kay Haruto palabas ng gusali sa isang suntok. Habang patuloy na lumalaki, nakatanggap si Haruto ng tawag mula kay Charlotte na sinabing nakikipaglaban siya sa higanteng halimaw ng masamang sindikato. Tinanong ni Charlotte kung paano nila ito maliligtas kaya nagsimula si Haruto sa Hero of Justice roleplay at nakipaglaban sa uslak. Gayunpaman, ang karaniwang mga barrier ay madaling nasira ng halimaw kaya tumugon siya ng isang suntok pero wala tong pinsala at nagbigay lang ng pagkakataong masandwich nito.
Ginamit niya ang mga barrier upang makalabas, ngunit pinunit lang ni Schneider ang mga brasong puno ng barrier bago mag-regen ng mabilis. Agad namang napansin ni Charlotte na may kakaiba sa halimaw kahit lahat ay nakakapagtaka naman talaga, ngunit pinunto niyang ang halimaw ay lumiit na ang anyo. Nagsamon siya ng maraming talim mula sa langit at gumawa ng badass villain pose na senyales ng pagsisimula ng sword barrage at tuluyang pinaulanan ang halimaw na parang keso hanggang sa ang natira lang ay ang plotless na si Schneider. Sinubukan niyang makipag-usap ngunit ang uslak ay tila nabaliw bago tumakbo palayo habang gumagawa ng kakaibang tunog. Pagdating ng umaga, nagising si Harut nakita si Haruto sa bintanang nagmamasid. Tinanong niya kung mas mabuti ang buhay ngayon kesa nung dating shut-in at hindi niya tinangging ayos ring makisalamuha bago lumipad palayo. Paglaon sa kabisera, sinimulan ni Fly at Liza ang investigasyon at nagtanong ukol sa mga pangyayari sa bayan. May ilang uslak na inisip na tsansana nila yon para makakuha ng babae, ngunit sila ay nabugbog lang at pagkatapos ay inulat ang lahat ng natutunan pagbalik sa round table. Pinakita ni Charlotte ang clip ng laban ni Haruto kay Schneider, kung saan pinuri nila ang kanyang kalupitan sa halip na imbestigahan ang relasyon ni Schneider sa kulto. Pagbalik sa paksa, tinukoy ni Charlotte na ang Evil Student Council ang nasa likod ng pag-atake at bumuo ng plano kung paano haharapin ang sitwasyon bago utusan ang mga uslak na pasukin ang akademya. Habang nanonood si Haruto mula sa silid, naisip niyang baka sangkot ang Reyna kaya nagpa siya tong subaybayan ang tinatawag nilang investigasyon upang siguruhing ligtas sila.